Mga ka-vloggers, eto na po yung nire-request ninyo na wiring diagram kapag nagkabit kayo nung water sprinkler gaya ng ginawa ko dito kay Everest natin. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, kaya nga nang nasabi ko sa panimula, gagawin ko na po yung diagram para wiring diagram para dito sa water sprinkler. Napakatagal ng request niyan at pasensya na po. At nakalimutan kong gawin mga ka-vloggers kasi nagsunod-sunod tong problema ni Everest, diba? After ko lagyan ng sprinkler, nagloko yung stereo, pinalitan ko. Tapos, nagkaroon ng leak yung radiator. After nun, nagkaroon naman ng sira. Ayaw nang gumana yung panel gauge. Pero okay na po lahat ngayon yun. Kaya ngayon, may time na ako para gawin yung wiring diagram mga ka-vloggers. Eto na po, simple lang naman ang wiring yan eh. Alam mo, nagkabit ka lang ng busina. Ganun lang kasimple mga ka-vloggers. Pero, halika, gagawin na natin. At para malaki, itong pinaglumaan ng kalendaryo, ang gagawin kong papel na pagdodrawingan ko. So, halika, samahan niyo po ako . So, ito po mga ka-vloggers, simulan na natin ang wiring diagram na ginawa ko para sa sprinkler. So, ito, panoorin nyo po. So, ang unang-una po dyan mga ka-vloggers, dun muna tayo sa water sprinkler. Sige. Halimbawa, ito yung ating condenser. Tapos, andun halimbawa yung ating sprinkler. Diba? Nandun nga sa grill, no? So, halimbawa, nandun siya. Yung sprinkler natin. Na nag-spray ng tubig. Yun. Sensya na kayo kung minsan parang nawawala sa kasi nga po, hawak ko tong ating camera, no? So, ito yung sprinkler. Ito yung ating condenser. Papunta rito yan mga ka-vloggers siyempre yun yan. So yung diagram ngayon yung ating unang-unang ilalagay yung boss relay mga ka-vloggers. Halimbawa dito na tayo maglagay ng boss relay yan. So halimbawa ito ang relay natin So, ang wiring diagram ng mga relay, no? Ito yung pinakasakit na natin, no? Tapos andito siya. Sige, yan na rin ang gawin natin, mga ka-vloggers, no? So, dalawa lang naman kasi lagi yan, mga ka-vloggers, yan. 'Di ba laging ganyan ang diagram niyan, Lagi ko naman sinasabi rin sa inyo na pwedeng kadalasan, mga ka-vloggers, yung mayroong dalawang terminal na nakabalagbag na yon, iisa lang po kasi sa loob yan. Parang ganun lang yan mga ka-vloggers Yan, iisa lang yan. Ginawang dalawa lang, no? So, paano po ang gagawin? Kadalasan, ito ang sinusuplayan. So, ano ba yung sinusuplayan natin dito? Yung motor ng sprinkler. So, dito tayo. Gawin natin yung sensya na kayo ayan. Drawing lang tayo mga ka-vloggers. Ayan yung cover mayroong motor yan, di ba? Yun. May labasan ng tubig. So, ang wire niya mga ka-vloggers kadalasan talaga lagi yung isang wire dyan negative. Ayan ganyan ang negative mga ka-vloggers So, etong wire na tong isa dahil negative to at ito dito sa Everest natin kulay red to at ito black yan. So
Itong susuplayan na to ng relay, dyan siya pupunta mga ka-vloggers, ayan, ayan, papunta doon sa ating motor ng sprinkler. So alam nyo naman na itong hose, may hose yan, doon pupunta yan siyempre sa sprinkler, hindi naman wiring yan, basta yan lang po yun. So ngayon, ano pa itong mga linya rito mga ka-vloggers? Etong isa, katapat lagi nitong susuplayan nga yun. Gamitin nyo yung dalawang yun, pero isa lang ang kailangan yung wire dyan. O, isang socket lang doon. Isang terminal. Etong kabila, lagi yan, pupunta ng fuse. Lagyan nyo siya ng fuse. Kahit mga 15 amps lang, pwede na yan. So, after ng fuse, pupunta na po yan sa battery. Doon sa positive. Ito yung negative. Diretso na po yan mga ka-vloggers. Ayan, battery. Ito battery doon. Diretso pong pupunta dito sa nakatayong katapat nung susuplayan. Intindihan ninyo? Yung isa mga ka-vloggers, itong kabilang to, tapatan na naman to. Para yan doon sa contact point para magkaroon ng continuity itong dalawang to. So, merong coil yan na magmamagnet para magkaroon ng continuity itong dalawang to. So, yan, hindi ko na binigay yung number mga ka-vloggers. So, kadalasan 8586 to, 8730, ganun lang yan. Basta tapatan lang yan, pinakamadali. So, ayan, kunyari, tornilyuhan ng relay. Yung isa rito, sa magkatapat na yan, sa kabila nitong relay, ihanap po ninyo ng accessories or ignition kung gusto ninyo. Or ignition. Saan ang gagaling yan mga ka-vloggers? Kung may makikita kayo sa linya doon sa may bandang hood, pwede. Or doon sa may susian. Doon sa may manibela. Sa may steering wheel, doon sa ilalim. Ignition switch. Yun. So, ito, ignition to Ngayon, yung kabila nito, mga ka-vloggers, kabilang-kabila ng accessories, dahil magiging positive yan, hindi gagana ang parang contact point o yung wiring sa loob niyan, yung parang circuit doon, kung hindi positive-negative. Kung parehong positive yan, wala, hindi nagpa-function. Walang continuity itong dalawang to. Ito, nagsusuplayan. So, etong isa, diretsong pupunta po doon sa loob ng sasakyan, doon sa push button na switch mga ka-vloggers. So ito, dalawa yung ng push button switch, tapos ito halimbawa yung switch. Ayan, nandito yan, yung push button. Push button to. Yun, ito yung boss relay. Ito naman yung battery. So, yan na po mga ka-vloggers. Ito yung washer motor. Yan, yung pinaka reservoir niya. So, ito yung pinaka motor. So, yun. So, pupunta siya doon sa push button na switch. Kahit saan doon mga ka-vloggers. At yung isa, i-body ground na ninyo. Negative lang ulit. Yun. So, ulitin natin. Para mas maintindihan ninyo mga ka-vloggers Mula dito sa boss relay, yung may dalawang terminal na magkatapat na yan. Ngayon, magkaganyan. Dahil isa nga lang ang loob niyan. Ganyan lang yan. Pupunta po doon sa motor. Doon sa nabili ko, red yung wire. Pag sinuksok nyo yung socket terminal doon, at i-body ground nyo lang yung isang wire. Tapos, yung katapat niya, pupunta na kagad sa fuse at sa battery, positive. Ngayon, yung dito sa dalawa, nagtatapatan na naman, lagay nyo sa ignition or accessories. Doon sa may ignition switch, or kung may makikita kayo sa bandang labas lang doon na parang kinabit nyo, katulad sa may kinabit akong relay noon para sa kalimutan ko na, sa ilaw yata or ano,
meron na kagad akong kinabit na accessories doon or ignition. Galing doon sa loob eh. Hindi na ako nahirapan. So ngayon, yung isa, pupunta na siya doon kagad sa push button switch sa loob ng sasakyan, doon sa may dashboard, at i-body ground nyo yung isang linya. Ayun. Simple mga ka-vloggers. O ayan o. Picturean nyo po. Ayun. Screenshot na ninyo mga ka-vloggers yan. At yan na talaga yun. Madali lang yan. So, eto naman, pupunta na kagad yung hose niya doon sa ating sprinkler. Mga ka-vloggers. At meron pala akong upgrade na design na ginawa akong bago para dito mga ka-vloggers. Hindi ko nga pala nasabi pa sa inyo. Kasi, ganito no. Nung natapos na lahat, gumagana na lahat yan. Mga ilang araw, makikita ninyo yung hose. Dahil nakakonect nga yung drainage hose natin, no, ng evaporator papunta rito sa ating reservoir, water reservoir ng sprinkler. Napupuno ng tubig yung hose. Hindi niya kayang paapawin kahit mataas yung evaporator. So, lumalamig ng todo yung hose. Minsan pumapatak doon kahit yung lamig pumapatak doon sa flooring nung sasakyan doon sa loob. So, nag-isip ako ng way na naman, ng paraan, mga ka-vloggers, at sana gawin niyo yan dahil mangyayari talaga kahit ang baba na nung reservoir, no? Ganito ginawa ko. Dahil nga nakakonect dito sa ibabaw nito yung hose natin, no? Papuntay ko na lang doon, kunyari ang haba, no? Yun, doon, tapos andito ang drain, ito ang evaporator halimbawa, no? Ito yung evaporator. Nasa drain lang to, drain. Yan. Dahil pumupunta dyan, nagpupuno. Mga ka-vloggers, napuno. Baka pati evaporator, nagkaroon ng tubig sa loob to. No? So, puno ng tubig lahat yan. Dahil apaw na rin to. Apaw na ng tubig. Paano yung gagawin ngayon? Kapag over na to, merong pupuntahan ng ang tubig. Alam nyo ginawa ko? Hiniwaan ko po ng cutter, yung blade, dito, piningasan ko ng konti. Kumbaga ganito mga ka-vloggers, sandali, dito tayo. Ito yung hose, ayan siya, kinater ko ng konti, ganon, binawasan ko. So, may butas na. So, butas na. Yun, butas siya. So, ngayon, kung puno na po yung ating reservoir, mga ka-vloggers, kung puno na ng tubig to, halimbawa, overflow na, ang mangyayari sa kanya, lalabas na lang yung tubig na galing sa drain dito, pero doon pa rin pumupunta, pero uma-overflow na lang yan. Pero hindi na mapupuno etong buong to, mga ka-vloggers. Lumalabas na lang dito, ayan, dyan yun, ayan, butas. Nilagyan ko ng konting butas para lumabas yung excess na water, tumulo rito, pero hindi na doon sa dulon-dulo dito. Kasi kung walang iba siyang pupuntahan, matatrap ang tubig, puno hanggang doon sa loob ng evaporator, mapupuno. So ngayon, kung hindi na, puno na rito, or kahit sa simula pa lang, meron nang lalabas dito sa binutas ko to, na parang ganito nga. So, tutulo lang siya. Kahit dito pa rin, sahod pa rin yan gagapang pa rin tubig, pero nag-overflow na lang sa labas na yan. Pero hindi na natatrap yung tubig at effective po siya. Napakaganda nung ginawa ko ngayon, mga ka-vloggers. Gawin nyo yan dahil baka nagkakaproblema kayo na nag-overflow ang tubig. Hindi na makatakbo, hindi na makapasok doon sa reservoir dahil puno. Hindi naman lahat ng oras, sabi ko nga sa inyo, ginagamit. Ako nga parang hindi ko pa nagamit Kasi hindi nga umiinit. Lalo na napalta ng radiator, ayaw na uminit ng makina. Ang problema ko paano ko siya paiinitin ngayon? Kasi malamig ang panahon, lagi nababasa. Hindi mo na kailangan basahin Tumatakbo ka, basa lagi dahil sa ulan. So, ang lamig. Malamig talaga mga ka-vloggers, pati aircon malamig. Yung reservoir na yan, hindi ko naman talaga nagagamit, no? Kaya lang, napupuno nga ng tubig yung hose. So,
nag-isip ako ng remedyo at lagyan ninyo ng konting sira yung hose. Maliit lang na kailangan, lalabas pa rin yung tubig mamaya. Sobrang liit naman hindi rin lumabas yung tubig. Kailangan lalabas siya, kahit magkaroon siyang butas na 1/8 o kahit na basta ang mahalaga lang may tatakbo pa rin tubig doon sa reservoir. Mamaya doon naman lahat pumunta. So binigay ko lang sa inyo yung konting tip ulit, puro upgrade yan. At effective yun. Makikita na lang ninyo pumapatak sa labas na dahil overflow overflow na po doon, nasa ilalim naman ng sasakyan yun. So ito na, okay na ang wiring ka-vlogger. Sana gawin mo na yun. At sinabi ko rin yung isa pang remedyo na lagyan ninyo na sira yung hose o butas para hindi umabot hanggang evaporator. Hindi niya kaya itulak kasi walang pressure yon, mapupuno hanggang sa evaporator, magbabasa yung housing at may papatak-patak. So masama mamaya mapuno ng todo ron So tinuro ko sa inyo mga ka-vloggers lalo ngayon hindi nyo rin magagamit yan sa mga traffic lang na summer yun no? Ang mahalaga lang meron kayo, daig nyo yung wala, di ba? So paano mga ka-vloggers? Sana nag-enjoy na naman kayo at naintindihan ninyo itong panibagong vlog ko to. Ano pa po bang sasabihin ko? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Ayan nagawa ko ng wiring ninyo. Wala na kayo masabi niyan. Approve